What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan pa natin yung diskarte lang. Alright, so let's go. Simulan tayo agad para makadami tayo. Let's go. Sa dami ng hadlang sa plano mong pagninegosyo, gaya ng matanda ka na o bata ka pa. Wala kang pera, kunti lang pera mo, o sobrang dami ng pera mo, o wala kang oras. Ang gulo, di ba? Lahat ng yan kapansanan sa plano at balak mo. Especially pag gusto mong magnegosyo. May pera ka o wala. Wala nang problema yan kung paano mo yan titignan. Ang ibig ko sabihin, walang problema. Wala kang pera, matanda ka na, bata ka na, hindi mo titignan yon. Okay? Kasi depende yan kung paano mo siya titignan as a positive. Alright? Ganon din yan sa may oras ka o wala. Basta tingin mo dyan ay problema. Magiging problema nga yan. Kasi nga, inisip mo, problema, wala kang oras. Pero sa tingin ko, kung bibigyan mo ng oras yung isang bagay na gusto mong execute, magagawa mo yan. Kung anong meron ka ngayon, nasa sayo na kung magiging problema. Aba yan, mahirap yan. Okay? Sagot sa pag-usad mo sa plano mong pagninegosyo. Hindi sapat na magaling ka lang sa isang bagay para magtagumpay ka na. Maraming magaling katulad mo, at malamang higit pa sa galing mo, katulad nila. Pero alam mo kung ano yung konti? Iyon ay konti lang ang may diskarte. Na-execute at gamitin ang talent nila sa katuparan ng plano nila. Konti lang ang tumitingin sa kung ano ang meron sila ngayon. Nag-focus para gamitin sa katuparan ng kanilang mga plano. Dadaan ka sa walang katapusang problema at kabiguan. Pero ang nanalo ay yung patuloy na lumalaban ng paulit-ulit hanggang sa magsawa na ang buhay at panalunin na lang sila nito. Kung ikaw ay paulit-ulit na bumagsak, ang kailangan lang natin ay patuloy na lumaban ng paulit-ulit hanggang magsawa yung buhay. Mayroon ko isang kwento. Okay, si Papa ko ay nag-aral ng seminary. Theology yun. Excuse me. Theology. Okay. Bible seminary, Bible school. Okay. I think umabot din siya ng 5 to 7 years bago siya nakapagtapos. Okay. Kumbaga nagsawa na yung mga teachers sa kanya kasi hindi man lang siya makapasa-pasa. Kasi puro bagsak siya. Pero dumating yung panahon na nakagraduate siya. So yun yung gusto kong illustrate sa inyo. Na sa buhay, kahit na ilang beses tayong bumagsak, kahit mas maraming yung down, pero possible time will come sa atin din ang spotlight. Okay, hintayin lang natin yon. Siyempre, huwag natin kalimutan, ang nagbigay na yon, kung darating man, okay, yung tamang panahon para tayo ay pagpalain, ibalik natin yung glory sa Panginoon. Kasi, ang Diyos lang ang magbibigay ng time. Sabi nga sa Bible, there is a season. Okay? I mean, merong time, okay, na magtatagumpay din tayo. Okay? So, diskarte na lang sa lahat ng bagay ang kailangan natin. Ibig sabihin, kahit palpak-palpak ka, basta dire-diretso lang, madapa ka man, bangon lang. At diskarte lang para makatayo muli at makakbang palapit sa pangarap mo. Ang sekreto lang is dumiskarte. Paano dumiskarte? Paano tayo diskarte? Tumayo ka lang. Yun yung diskarte na tinutukoy ko. Hindi ako naniniwala na wala kang solusyon sa problema mo. Okay? Hindi ako naniniwala. Kasi, lahat ng problema natin, naniniwala ko na meron tayong solusyon dyan. Okay? Paano natin malalaman yung solusyon? Siyempre, nasa Panginoon, pray lang tayo. At the same time, sa utak natin, yung nasa solusyon. Hindi lang mailalabas. Kaya lang, hindi naging solusyon yan kasi wala tayong ina-apply na kaagapay, kabalikat na aksyon sa solusyon na iniisip natin. Kung walang aksyon ang iniisip mo, kahit kailan hindi yan magiging solusyon. Okay? Kaya, kung anong solusyon ang nasa isip mo, diskartehan mo lang yan at execute yan. Dahil, yan ang sagot sa problema. Okay? At ang kailangan mo ay haluin mo lang ng action. Okay? Ang Diyos binigay na sa atin
Nagbigay ng Diyos ng still small voice para aksyonan yung problema at solusyonan natin yung problema. Ang kailangan lang natin dyan is diskartehan natin tapos aksyonan natin. Diskarte lang. Okay? Dahil karamihan, kahit na meron na silang naisip, may idea na sila, pero wala silang diskarte o hindi nila na-aksyonan, useless din lang. I mean, useless lang yung ginawa nila. Okay? Yung ginawa nilang pag-iisip. Kaya, sana tayong lahat, kailangan nating umaksyon. Kung wala pa yung perfect timing na bibigay ng Panginoon sa atin, action lang tayo. Trabaho lang. Sige lang. Tuloy lang tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi, alam ko, magtatagumpay din tayo, time will come. Sama-sama tayong magtatagumpay. Okay? Basta, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kasi, only God knows everything. Only God only can give the true success. Especially sa pagninegosyo. Alright, so thank you po sa inyong panonood at salamat po sa suporta. Okay, dito muna tayo at abangan niyo po yung ating mga nakaka-excite na mga kwento at mga experiences na malalaman niyo dito sa video na to. God bless at dito muna tayo. Bye-bye.